Pinagtawanan ni Sara Duterte yung appointment ni General Torre. Cover lang niya po. Kino-cover lang niya yung kanyang masyadong pag-aalala kasi once na ilabas yung secret na warrant of arrest mula sa Interpol, malamang may mga kilalang personalities po. Hulaan ninyo kung sino. Marami sila. Ang i-deliver po sa dahig. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger from Albay. Pag-usapan natin yung mga balita ngayon kasi lalong lumala po yung kalagayan ng pag-iisip ni Sara Duterte dahil sa kanyang impeachment, nakambang impeachment trial. Sabi ni Sara, ito ang kanyang impeachment ko. It's my crucifixion and bloodbath. Yan sabi dito, BP Sara likens impeachment trial to her crucifixion. Malala mga kababayan. So inialin tulad na niya yung sarili niya sa ating Panginoon si Kristo. Mas malala pa kay Pacquiao. Si Pacquiao, appointed son of God. Siya na mismo yung Panginoong Hesus na kinocrucify. Matindi po yung tama. Tapos pinagtawanan pa mga kababayan yung appointment ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre bilang PNP chief. Pinagtawanan. But anyway, before natin pag-usapan mga kababayan, dito muna tayo sa joke time, kwentong katatawanan para lagi lang po tayong relax. Padala ni Nelson Garcia, may isang customer, bumili po ng sabong pampaligo, Safeguard. Yung tindira sa sari-sari store mga kababayan, medyo matanda na. Sabi ng customer, Lola, pabili nga po ng Safeguard. Hindi umiimik yung matanda. Inulit ng customer, Lola, pabili nga po ng Safeguard. Sabi ng matanda, oo, narinig ko. Huwag ka namang sumigaw. Anong SIM card bibilin mo? Huwag naman daw sumigaw kasi narinig niya. Anong SIM card niya yung bibilin mo imbes na Safeguard? Yung Safeguard naging SIM card? Galit pa. Narinig niya daw, huwag daw sumigaw. Anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Padala mo na lang yung iyong GCash number. Kasalit ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi ka na bonot, sa grand draw, sa December po, kasali ka pa rin. 10,000 pesos na yung cash prize natin. Yung mga gustong sumali dito po sa ating joke time portion, mag-send lang kayo ng mga entries. Ganun lang po yung mga jokes. Kailangan, maiksi lang po. Kasi pag mahaba riyan ng kwento, boring na, hindi na nakakatawa, nakakapagod ng pakinggan. At saka dapat hindi bastos, hindi censored, at hindi rin nakakadiri. Marami po nagpadala, mga medyo censored, hindi na natin, dinampasan na lang natin. Pati yung iba nakakadiri. Maiksi lang, mga two-liner lang. Basta't masaya, hindi corny. Okay po? Send lang kayo ng send ang mga entries ninyo sa Dante Maravillas Vlog. Mag-message kayo kung hindi sa Dante Maravillas Facebook account. Di ba, balikan natin itong kwento na nilaliken mga kababayan. Hahalin tulad ni Sara Duterte na yung kanyang sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Lumala po. Tapos, pinalalabas niya, pinipersecute siya. So, ang nag-order noon ng crucifixion sa ating Panginoong Hesukristo po, si Pilato, the Roman governor. Pinalalabas ni Sara Duterte, Pilato yung ating Pangulong Bongbong. Si Pontius Pilate, mga kababayan, na nag-utos ng crucifixion sa ating Panginoon at siya yung babaeng bersyon ng ating Panginoon. Kasi
ang impeachment trial daw na isinisisi niya sa ating Pangulo. It's like her crucifixion. Sabi nga natin, consistent yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paninindigan. Kontra siya sa impeachment. Inimbita pa nga po si Sara Duterte. Hindi tulad ng kanyang tatay na pagkalaban sa politika, hindi imbitado sa SUNA. You see? Pero si Sara Duterte, imbitado pa rin sa SUNA. Fourth SUNA ng ating Pangulo. As si protocol, walang personalan sa ating Pangulo. Yan o, Sara Duterte to be invited to Marcos Jr.'s fourth SUNA. Sabi po ni House Secretary General Rinaldo. Sabi diyan, just like all the other participating agencies, lahat yan, there will be a formal invitation that will be sent to all these guests, including the VP. So we are not discounting the possibility that the Vice President may decide to attend, sabi po ni Velasco. We are preparing for that eventuality in case the Vice President decides to attend. We will have plans for it. In other words, may holding room para sa kanya. Pero si Digong, hindi ganun ang ginawa po. Hindi tulad ng kanyang tatay. Very vindictive. Kaya sabi ng isang netizen, it must be recalled, Anya, that Vice President Sara Duterte's father, former President Rodrigo Roa Duterte, never dared himself to invite former Vice President Leni Robredo to all his SONA following protocol. He openly showed his bitter distaste to Vice President Leni Robredo, a showing of unprofessionalism since he got seated as the head of state of the Republic of the Philippines even up to the end of his term. Ex-President Rodrigo Roa Duterte showed similar attitudes to Senator Laila de Lima and Senator Antonio Trillanes. It was a vindictive behavior, an uncalled for from a head of state, but instead showing dictatorial attitude not worthy to get the deep respect. On Marcos' term, it's remarkably different. President Marcos Jr. shows no bitter distaste to his Vice President. Despite the critical statements Vice President Sara Duterte expressed against him, proving that his own professionalism as head of state is deeper and he has delegated a protocol not applicable to anger. This is how different President Marcos Jr. is to ex-President Duterte in following the dictates of their power. Tama po mga kababayan. Hindi po namimersonal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kahit tinawag po ang kung ano-anong mga nakakasuka na pangalan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga Duterte, kasama man si Sara, hindi po hindi namimersonal po. Hindi binababa sa kanilang level, ang level ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May civility, a true statesman mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. You see? O ngayon, going back doon sa claim ni Sara na yung impeachment trial likens to her crucifixion and may bloodbath niya as the Marcos administration allegedly pursues her political persecution. This is mga kababayan a false narrative. Walang persecution, walang crucifixion. Unang-una malabo man po, malayo siya sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba po? At hindi rin po Poncio Pilato yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maghugas kamay after na ipag-utos ang crucifixion sa ating Panginoong Hesukristo noong panahon. Walang ganun po. At yung tinatawag niyang bloodbath, siya man lang po ang nagsabi na I want a bloodbath. Never na sinabi yan ng sino man sa administrasyon. Kung yan ay kanyang bloodbath, di bloodbath niya, yun ang gusto niya, bloodbath. Pero never na naisip yan ng ating Pangulo. And this is not persecution. Nilinaw na many times ng Palasyo Malacanang, even by the President, paulit-ulit, sabi ng ating Pangulo, I do not approve that impeachment because it is a storm and a teacup. Ang nagporso po, yung mga kalaban ni Sara Duterte, ang nag-file po, mga civil society, Makabayan Black,
Dati na nilang kalaban. Yun na nag-file po. Kumbaga ulitin natin, pumirma si Sandro Marcos sa fourth impeachment complaint na yun ang in-endorse ng majority. 215 yung unang pumirma. At nadagdagan pa, naging 260 yata, 245. Pinaliwanag naman po ni Sandro Marcos kung bakit siya yung unang pumirma. Kasi tinagbantaan niya yung tatay ko, yung nanay ko, at si Martin Romualdez, the Speaker of the House. At si Martin Romualdez isinulong din yung impeachment in the majority of Congress. Bakit po? Despite the disapproval ng ating Pangulong Bongbong. Kasi nga po, si Martin kasama sa pinagbantaan ni Sara. Masisisi mo yung tao, pati yung anak ng presidente. Pero yung ating Pangulo, disapprove sa kanya yung impeachment. Ayaw na niyang gulo, ayaw ng kaaway. Ipatuloy siyang inaaway ng mga Duterte, ni Sara, ni Digong, ng mga DDS. Ayaw magipag-away ng ating Pangulo. Kayo yung mga palaway. Pagkatapos binabaliktad ninyo. At ang malala, you liken yourself to our Lord Jesus Christ na ipapako sa krus. And a bloodbath. Yung bloodbath galing sa bibig po nyo yun. Ginagawa ninyong kontrabida yung dapat na bida. Ang bida rito, yung ating Pangulo. Ang kontrabida po, kayo. Ang kinocrucify ninyo, ang kinocrucify po, sa totoo lang po, ang ating Pangulo, matagal nang crucify ni Digong, nasa kampanya pa lang, tinatawag ng adik, bangag, at nang makaupo, gustong pabagsakin yung kanyang administrasyon. O ngayon, yung gustong magpabagsak, yung walang tigil sa pag-atake sa ating Pangulo, pabiktim kayo ngayon. Pinabaliktad ninyo na kayo na ngayon ang pinipersecute. Walang persecution, it is prosecution. Bakit? Pinoprosecute kayo kasi nakakomit kayo ng mga pagkakasala, pagkakamali tulad ng pagbabanta, inciting to sedition, grave threats, at yung paglustay sa confidential funds. That is accountability. Yun ang isinusulong ng Congress, accountability. Kasi hindi man pwede na yung pondo ng ating bayan gamitin sa kung ano-anong bagay na hindi ma-justify yung paggasto. Tulad ng mga lumabas na ebidensya, nandamay pa yung mga family names ng mga senador. Mula chichiria hanggang mga family names ng mga senador. You see? So pinalalabas mga kababayan ni Sara at ng kanyang mga handlers sa propaganda. Pinipersecute ng Marcos administration. Yung vice presidente, walang ganon. In-invite pa nga po sa Asuna. Hindi tulad ng tatay niya. Never na in-invite. Si Leni Robredo at mga kalaban sa politika. Walang ganong pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung sabi niya doon sa during press conference alongside the ICC. Kasi pumunta siya doon, para mag-celebrate ng kanyang birthday with her father. Lahat baliktad yung mga sinasabi ni Sara. Sabi niya dito, "We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. And so, when there's a crucifixion, there's a blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements." So ang gusto ninyong mangyari, tanggapin namin yung mga baliktad ninyong pananalita. Kayo na lang ang maglukuhan, magbulan kayo, maniwala kayo sa mga Siyempre, yung mga DDS, lahat ng mga sinasabi ng mga Duterte, kampo ng mga Duterte, kahit balibaliktad, pinaniniwalaan. Huwag na ninyo kaming idamay sa ganyang ori ng kasiraan ng ulo. O, di ba? Kayo, maniwala kayo sa kasinungalingan ninyo. Buhay ninyo yan. Yung mga gulong kinasangkutan po ninyo, Sara Duterte, kayo yung may gawa. Kayo ni Tim ka, pagtangkaan mo ba naman at ng tatay mo, yung nakaupong presidente. Ang tawag ng ganyang gawain dito sa amin, tunto. Tunta. That is idiocy. Masyado ninyong in-underestimate. In-underestimate yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nga, pinaniwala ninyo yung sarili ninyo na yung ating Pangulo is a weak leader.
Maling paniwala. Saan ka nakakita na weak leader mga kababayan? Mga known personalities nasa loob na ng hawla. Si Cassandra Ong, si Alice Goo, si Pastor Kibuloy, yung tatay mo, si Digong, tapos si Tebes, at may mga susunod pa. Alam mo na yung kung sinong susunod na mga personalities, malamang kasama kayo doon. You see? Lalo't ang PNP, Chief PNP ngayon na pinagtatawanan mo, si General Nicolas Torre, pinagtawanan ni Sara Duterte yung appointment. Si Jingo Estrada, hindi rin kumbinsido, arugante daw. Bakit daw pinili ng ating Pangulo ang isang aruganteng police general? Yan, pinagtawanan ni Sara. BP Sara laps off Torres appointments as new PNP chief. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung full story niya. Bakit niya pinagtawanan? Dito muna tayo sa crucifixion niya daw. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, the Vice President lamented that many misunderstood the word bloodbath and many did not want to understand after she earlier remarked that she wants her impeachment trial to push through because she wanted a bloodbath. Anong hindi naintindihan ng mga tao, lalo na ng mga taga Palasyo Malacanang, yung mga statements ninyong ganon? Tama yung reaksyon ni Jose Castro doon sa inyong statement na bloodbath. Unang-una, sa articles of impeachment, ang number 1 article doon, kung gusto ninyong ipapatay si Presidente, si Lisa at si Martin Romualdez. At doon sa presko ninyo, with your blogger, sinabi pa ninyo na may kinausap ka na at nag-agree. No joke, no joke. Ano yun? Di ba patunay yun? Tapos, sinabi mo pa na ini-imagine mong pugutan ng ulo yung ating Pangulo at may reputasyon ka na mambugbog ng sheriff. At may kaso ka na crimes against humanity tulad ng inyong tatay dahil sa bloody war on drugs. Tapos magsasabi ka ng bloodbath sa impeachment trial. Gusto mo ng bloodbath. So anong gustong isipin ninyo ng ating mga mamamayang Filipino at saka ng mga taga-gobyerno? Siyempre, iniisip nila talaga itong si Sara Duterte. Violente. May pattern of behavior. Ang gustong sabihin ninyo ng bloodbath, naintindihan rin yun ng mga marurunong. Na ang ibig mong sabihin siguro, at yun ang nasa isip mo, gusto mong emphasize ngayon, gusto mo ng bloodbath na ang ibig sabihin, ready ka to fight. It's not literal bloodbath. Naintindihan naman yan ng mga tao. Pero because of your pattern of behavior na dinidisplay yung arrogance and violence, hindi nila dinidiscount ang literal na bloodbath. Di ba? Kasi nga, sino nagbigay ng idea kung hindi kayo mismo? Tapos sasabihin ninyo, hindi ka naintindihan. Anong hindi ka naintindihan? Naintindihang mabuti ng mga tao kung saan ka humuhugot ng ganyang mga pananalita. Yang mga pananalita yan, yung kinalakihan ninyo kasi sa inyong tatay, na walang bukang bibig, violensya, kill, kill, kill. Tapos sabay toro sa kanyang mga kasama. Yan, nandiyan si Senator Bato yun sa Quadcom investigation. Death squad din yan. You see, masisisi mo yung mga tao, pati yung mga taga-palasyo, kung hindi dinidiscount nila yung literal na kahulugan ng bloodbath. Unang-una, ang bloodbath, talagang ginagamit yan. Hindi lang sa figurative speech. Yung bloodbath talaga, ang common understanding yan, literal. Masisisi mo yung mga tao, lalo't may background kayong bloodbath. At bukang bibig ninyo ang kill, kill, kill. At may mga admissions. Proud pa nga si Digong, yung tatay mo, kill, kill, kill. Ito yung statement ni Digong na death squad din yan, si Bato. Commander ng death squad yan. There was no existence. Trabaho ng police yan. Yung pagiging death squad, trabaho ng polis daw, sabi ni Digong. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they
Masisi ninyo yung mga taga-palasyo at yung mga mamamayang Filipino na kung interpret nila yung bloodbath na literal. May pattern kasi sa inyong mga pananalita ng inyong pamilya at may admission mismo. Galing mismo sa bibig ni Digong, ang tatay ninyo. Pagkatapos sasabihin ninyo, hindi kayo maintindihan ng inyong mga sinasabi. Kayo ang may pagkakamali dahil sa inyong mga masamang gawain kasi at may admission mula mismo sa inyong bibig. Ini-imagine mo yung sabihin mo in public, ini-imagine mo yung ulo ng ating Pangulo, tanggalin, pugutan ng ulo dahil lang hindi ibinigay doon sa bata pati yung yung statement niya. Akala ko batang paslit yung humingi ng relo ng ating Pangulo. Ito pala, kadete po ng PMA. Dahil lang doon, ini-imagine mo ng pugutan ng ulo yung ating Pangulo. Tama pa ba yung pag-iisip ninyong ganon? Kaya nga sabi ng mga experts po on behavior, iniisip nila na makabubuti na magpa-check up ka muna. Check up muna yung inyo pong psychological condition, mental condition. Kasi puro violence yung nasa isipan po ninyo, nasa puso ninyo. At yun ang lumalabas sa inyong bibig. Bakit lumalabas sa inyong bibig? Puro kasi pait, hatred. Ang nasa puso, daw ang nasa puso? Sabi sa Bible, yun ang lumalabas sa bibig. Kung masama yung nasa puso mo, masama ang lumalabas sa bibig. Yan mismo yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew 15:17-20. Do you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them. Kita ninyo? Yan ang mismong sinabi ng ating Panginoon. Dahil sa masamang puso, kaya yung mga lumalabas sa bibig natin, masasama dahil sa masamang puso. Asa pa kayo kung bakit masasamang salita ang maririnig natin sa mga Duterte, kay Sara, kay Digong, sa kanyang mga followers. Kasi nga, masama ang kanilang puso. You see, asa ka pa kung bakit kill ang laging nasa bibig ni Digong. Asa ka pa kung bakit itong mga followers niya, lalo si Harry Roque, bangag, ngiwi, butod, sinasayaw niya. Masamang tao kasi sila. Dahil sa kanilang masamang puso. Ganon din si Sara. For out of the heart come evil thoughts, murder, kill, adultery, sexual immorality, theft, confidential funds, false testimony, yung mga fake news nila, pag-aakusa ng walang basihan, slander, paninira. These are what defile a person. Now you understand kung bakit masasama palagi ang lumalabas sa bibig nila po. Tapos sasabihin ni Sara, misunderstood daw siya sa kanyang sinabing bloodbath. Ayan Sabi niya, the Vice President lamented that many misunderstood the word bloodbath, and many did not want to understand after she earlier remarked that she wants her impeachment trial to post through because she wanted a bloodbath. Kaya sabi dito sa balita, some lawmakers raised concerns about Duterte's statement saying it sets a terrible example for the youth. Tama po. Kaya tingnan ninyo, yung naging Pangulo si Digong, dumami yung mga palamura na mga napakababata pa. Kasi sabi nga sa kasabihan, kung ano yung nakikita daw ng mga bata sa matatanda, kahit na mali, sa mata ng bata ay tama. Sa tingin nila tama, yung presidente nga, mura ng mura. Kill. Kaya naging normal, na-normalize yung paggamit ng masasamang salita at mga pagbabanta. Kasi yung presidente mismo, walang tigil sa pagbabanta. So comes the spiral. Dumami yung violensya po. Nakita ninyo sa daan, konting lang,
altercation, gustong magpatayan, road rage, dumami, mga kababayan. Mainitin yung ulo. Natingala po sa kanila, si Sara mainitin ang ulo. Dinormalize yung pagiging mainitin ng ulo, yung walang control sa sarili, sa kanyang emosyon. O ngayon, dito tayo kay General Torre kasi pinagtawanan ni Sara yung appointment. Yan. Kasi si General Torre walang sinasanto. Si Pacquiao at yung kanyang tatay walang inaatrasan po. Yan ang magaling na pulis. That's my reaction niya, sabi niya sa mga reporters. Pinagtawanan lang. Yan niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo sa pagtatawa ni Sara. Cover man lang po yan. Sa totoo lang, intimidated sila with the appointment of General Torre. Super ka po si General Torre. Walang sinasanto. Yan ang description ng mga congressmen. Si Jinggoy lang po ang may masamang statement. Arrogante daw. Bakit daw inappoint si Torre? Ang appointment ng Chief PNP nasa Pangulo. Di magpangulo ka rin. Tulad ng tatay mo. Discretion yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung tiwala ng ating Pangulo nasa kay General Torre. Ano magagawa ninyo? And General Torre, mas qualified naman kaysa kay Bato. Si Bato nga, one-star general, dahil sa tiwala sa kanya ni Digong, inappoint niyang Chief PNP. Ang daming mga senior officials na nalampasan. Si General Torre, 2-star general, major general na siya. At exemplary yung kanya pong performance bilang police. Super Cup nga. Torre is a result-oriented Super Cup, sabi ng mga congressmen. Magaling na police. Sabi ni re-elected Quezon 3rd District Representative Rinante Arrogancia, who is the Vice Chairperson of the House Public Order Committee. Itong appointment niya ni General Torre did not come as a surprise as he has had a distinguished career as a result-oriented police officer. Among things the things that have made him qualified for the post is his tendency to respond to the call of duty by delivering the needed results plus more than expected. Sabi po niya, his unflinching commitment to the rule of law, dependability, and trustworthiness has served the Filipino people well. Noting that Torres' cool nerves of steel were immensely admirable. Sabi naman po ni ako Bicol Party List nominee Alfredo Garbin, Tory niya is a super cup. Torres' ascension to the top of the PNP hierarchy was a welcome development for law enforcement and public service, sabi po ni Mayor Garbin. Mayor namin siya, mga kababayan dito ngayon. And incoming ako Bicol Party List. Kasama namin siya kagabi. Na-invite ako ni Congressman Pido Garbin. Incoming Congressman ako Bicol. Pero incumbent city mayor siya ng Legazpi. Na-invite kami ni Mrs. Ito si Pido Garbin. Kaibigan, personal namin kaibigan ni Mrs. Kasama namin kagabi. Thanksgiving and Quad Media Fellowship with Legazpi City Mayor and incoming ako Bicol Party List Representative Honorable Alfredo Garbin. Mga kasama ko sa mainstream media dito sa Legazpi. Yan di ba? Mga kababayan. So sabi ni Garbin, many times General Torre has upheld the rule of law, due process, and the professional integrity of the police uniform. We firmly believe in his loyalty to the Constitution and our republic, sabi po ni Garbin. As he admired the top cops' intelligence, strategic acumen, tactical expertise, and dedication to public service. Sabi naman po ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Co, Torre's appointment is a well-deserved one. She expressed hopes that Torre would prioritize the rights and safety of children and families alongside headline-grabbing high-profile crimes and cases. Our children,
And families are the beating heart of the Filipino society. However, many criminal threats pose a significant risk to their safety. Child abuse in its many forms, domestic violence, hazing, illegal drugs, and crime syndicates are ever-present grave threats we expect General Torre to have his focus on, sabi po niya. Kaya yung pinagtawanan ni Sara Duterte yung appointment ni General Torre, cover lang niya po. Kino-cover lang niya yung kanyang masyadong pag-aalala kasi once na ilabas yung secret na warrant of arrest mula sa Interpol, malamang may mga kilalang personalities po. Hulaan ninyo kung sino. Marami sila. Ang i-deliver po sa dahig. Di ba pa? O di sama-sama na, mga kababayan. Laging may party-party. Pero nandun sila sa dahig. Naintindihan na ninyo, mga kababayan? Yung paninawalaan natin, yung tulad ni Ping Lacson, dating Chief PNP na talagang isa ring magaling na naging Chief PNP. Yung panahon po ni panahon ni Erap Estrada, kasing galing po ni General Torre. Kaya natuwa po si Ping Lacson, si Senator Ping Lacson, nang piliin ng ating Pangulo, si General Torre. Ngayon sabi ni Ping, Torre deserves to be appointed as PNP Chief. Sabi ni Ping, si Torre niya indicates he is a decisive, firm, and mission-oriented official. From what I have heard and observed about him, he is decisive, firm, and mission-oriented official. So he deserves to be appointed as Chief of the PNP, sabi po ni Ping Lacson. Kaya yung statement po ni Jingo Estrada na arrogante niya, sinupalpal ni Montulfo. Yan, sabi ni Montulfo. Senator Jingo Estrada on Saturday expressed his disappointment over the appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new Chief PNP, as he called the incoming top cop arrogant and at the same time questioned his qualifications for the role. Sabi ni Montulfo, why is Torre's appointment as the new PNP chief being questioned just because he followed orders from superiors to send Digong to The Hague? If he did not and would not have been dismissed, if he did not, he would have been dismissed for insubordination niya. If his qualification is in question, Torre is as qualified as any of his contemporaries or even more qualified. Bato de la Rosa's qualification were never questioned when he was appointed PNP chief during Digong's time. So palpal mga kababayan si Jinggoy. Walang nag-question na niya. 1-star general lang si Bato. 2-star general na si Major General Nicolas Torre. Pagkatapos, kini-question ninyo. Sa abilidad lang po mga kababayan, bilang police officer, matindi po ito. General Torre, sabi nga ni General Marbil, outgoing PNP Director General, mas magaling ito sa akin. Parte ng trabaho ang batikos, pati na ang mga kasong isinasampa laban sa amin. Ako nga may halos 30 kaso na kinakaharap abang nagre-retiro. Yan sabi niya Nagbigay ng papuri si outgoing PNP Chief General Francisco Marbil sa kanyang kapalit na si Police Major General Nicolas D. Torre III na opisyal nang itinalaga bilang bagong hepe ng Philippine National Police. I know he's better than me, diretsong payag ni Marbil. Kilala si Torre sa mga kontrobersyal at malalaking kaso gaya ng pag-aresto kay televangelist Apollo Kibuloy sa Davao City at pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat bago siya na italaga bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay Marbil, hindi lang dahil sa mga kilalang kaso kaya't umangat si Torre, kundi dahil sa husay nito sa leadership. Kaya naman hinikayat niya si Torre na ipagpatuloy ang mga reforma sa hanay ng kapulisan at
tugunan ang mga kakulangang naiwan ng kanyang administrasyon. Galit lang kayo. Kaya pinagtatawanan ninyo ang appointment ni Torre. Tingnan natin sa mga susunod na mga araw kung makakapag tawa at insulto pa kayo. Siguradong lalong sisikat si General Torre, and later on siguro pag nag-retire na siya, baka tumakbo din na senador o baka vice presidente. Di ba? Kailangan natin ng ganitong uri ng mga leader po, decisive. Walang sinasanto tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang sabi nila, lame duck president, weak leader. Pero ang nahulog sa hawla po, mga kilalang tao. Alam na ninyo kung sino yung mga nahulog sa hawla. At may mga susunod pa. Sige lang, insultuin ninyo, pagtawanan at sabihing bangag, ngiwi, kuting. Weak leader, lame duck president. Lahat ng pang-iinsulto, pandalait, gawin na ninyo. Di ba? Kaya sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Ray Marcelo, Jinggoy does not want an honest to goodness law enforcer. Bakit ayaw niya ng tough enforcer? Mapapaisip ka, mas bet niya yata PNP chief na nasisindak sa politiko at powerful suspects. Malamang yun ang gusto niyang uri, yung tuta ng politiko. May kilala ko na top kap mga kababayan na ang pinaglilingkuran, yung amo niya, hindi man yung mamamayang Filipino, naging senador pa nga. Kilala na ninyo? Ayun ang susunod siguro na mahulog sa aula, courtesy of General Torre. Di ba? Hindi sila sasantuin ni General Torre. Kaya malamang sa malamang, natataranta na sila ngayon. Kasi ang top cap ng ating Pangulo, si General Torre, walang sinasanto. Tama ba? Yeah. Sabi ni Ebilardo Liwanag, so far only the DDS, where the not the good one, Senator belongs, are the only one who are not happy with the appointment of General Torre as PNP chief. If you are not pleased, then magdusa ka. Sabi ni Dr. Roy Ras Pipino, the political color of Senator Jinggoy is pretty obvious since day one. We should not be surprised of his dislike over the appointment of General Torre to the top post of the PNP. Sabi ng isa pa rito, now is the time that a PNPA grad will head the PNP and not from PMA whose training is military and not as community police. Sabi ni H.A. Julen Valdez, I tend to believe that General Torre is more than qualified in his role compared to Estrada's role. Just saying. Basag na basag po si Jinggoy sa mga netizens. Magaling po si General Torre kahit noong kanyang early school days. Ayan from valedictorian to PNP chief, the rise of Nicolas Torre III. Ayan sabi niya Nicolas Torre III, known as Nick, hails from Marbel, Coronadal City, South Cotabato, the son of a teacher and a Philippine Constabulary Master Sergeant Rodolfo Molarto Dolping Torre, a PC enlisted man of the year 1979. Nick followed in his father's footsteps, embodying his father's motto, always outnumbered but never outfought. This motto, instilled by his father, shaped Torre's life of service and dedication to duty. His academic achievements began early, graduating as valedictorian of his elementary class at Notre Dame of Marbel and salutatorian of Coronadal National Comprehensive High School. After high school, he enrolled at Mapua University, working as a delivery boy to support his studies while pursuing an electronics and communications engineering degree. His dedication led him to the Philippine Military Academy and later the Philippine National Police Academy or PNPA, where he graduated as top 4 performer in the Tagapanglungsod class of 1993. Torre further honed his skills with various courses
including pistol instructor, training in urban counter-revolutionary warfare. His classmates included Senator Ronald Bato de la Rosa. His career progressed rapidly. Laging tapo siya kahit sa mga training po. Yung pistol instructor training, top siya. At ang dami pang mga training tulad ng counter-revolutionary warfare. Kahit sa investigation, laging nagtatap. Matalino po si General Torre. Galing sa mahirap na pamilya. Under President Duterte, Torre served as Samar Provincial Director, led the Quezon City Police District, and served as PNP Headquarters Communications and Electronic Service Director. In June 2024, he was appointed Davao Region Police Chief, leading the successful arrest of Apollo Kibuloy. His accomplishment culminated in his appointment as CIDD Chief on September 25, 2024, achieving the rank of Police Major General. Most recently, he oversaw the safe passage of President Duterte to The Hague, Netherlands. Siya yung delivery boy. Di ba? Dati niya kasing trabaho, yung nag-eskwela pa siya, nag-aaral pa siya, delivery boy. Hanggang maging Major General siya, CIDG Chief, ang pinakang importanteng package na kanyang diniliver po si Digong. Kaya pinagtatawanan ni Sara yung appointment. Kaya sabi natin, malinaw yung pagtawa ni Sara, cover sa totoong nararamdaman niya. Ang totoong nararamdaman ni Sara, sakit ng loob. Dinaan niya sa tawa, si cover. At maybe, pag-aalala, kasi pag lumabas na yung secret na warrant of arrest mula sa ICC, malamang sa malamang, may i-deliver uli si General Torre. Tama ba? Ayan, BP Sara lapse of Torres appointment as new PNP Chief. Sabi nga mga kababayan sa nabasa natin noon, sometimes you have to smile to hide the pain. Laugh so that no one can hear your scream. Tama po? And lie. Yung magsinungaling ka niya. So, they won't know how much it's hurting you. Tama po? Cover. Unbothered. Para palabasin po na unbothered. Pero po, yung kabaliktaran po ang totoo. Tama pa, mga kababayan? Sabi ni Sara po, kasamaan niya ako sa 88% na gustong arapin yung impeachment trial. Gustong-gusto ko niya kasi ang gusto ko nga yung bloodbath. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Sell na po 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.